Si Chai Huahua Baskerville ay masayang nagsalita. Pangalawang konsul, nagdala ako ng kape para sa inyo. Ang pangunahing tauhan ay patuloy na nakatuon sa trabaho. Sumagot, mag-focus ka na lang sa pamamahala ng opisina, hindi mo kailangang magdala ng kape para sa akin. Ngunit siya ay sumagot muli, ito ang pasasalamat ko, iniligtas mo ako mula sa pagkawala ng ulo noon araw na yon. Masaya niyang sinabi, isang tasa ng kape kapalit ng buhay, medyo makapal ka naman. Sumagot si Chai Huahua, hindi ito basta-basta, 2 piraso ng asukal, 2 kutsara ng cream at kaunting tubig lang, kumusta naman ang pagsasanay mo sa pagsusulat? Sinabi ng pangunahing tauhan, pwede mo ba akong tulungan suriin? Hawak ni Chai Huahua ang papel na kakasulat lang niya, sinabi, kakaunti pa lang ang panahon mo sa pagsusulat pero narito ka na sa ganitong antas. Nang marinig ang papuri mula kay Chai Huahua, sumagot siya, mahaba pa ang aking lalakbayin para maabot ang antas mo. Tahimik na naisip ni Chai Huahua, nakakabilib siya sa paggawa ng bagong batas na napaka-epektibo gamit lang ang ilang natutunan. Naiintindihan niya kung paano gumagana ang batas, kung patuloy na ganito ang pagganap ng pangalawang konsul, baka lalo pang umunlad ang lungsod ng underdog. Dumilim na ang buong kalangitan, ang liwanag ng buwan ay sumisiklab, nagbibigay liwanag sa isang malawak na espasyo. Sa bintana ng bahay ni Gugu, sumilip din ang liwanag ng buwan. May isang kamay na nakakadena, iyon ay ni Cindy Wendy. Nakakadena at nakatayo sa harap ni Cindy Wendy, sinabi, pasensya na at hindi kita nakadaupang palad ng mas maaga, naging abala ako nitong mga nakaraang araw. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Cindy Wendy Senrosa. Nakapiring ang mga mata ni Cindy Wendy, hindi sumagot ngunit nagtanong, bakit mo ako pinayagang mabuhay? Tinanggal niya ang piring sa mga mata ni Cindy Wendy, sumagot, simple lang, may ilang tanong ako para sa iyo. Nagulat si Cindy Wendy nang matanggal ang piring sa kanyang mga mata, hindi maiwasang magpakita ng hindi pagkasya at sumigaw ng ilang beses. Tumingin si Cindy Wendy sa kanya ng may galit at malamig na tingin, sinabi, ang mga tanong na iyon ang nagpanatili sa akin na buhay. Biglang lumingon ang nakakadena, sumagot, ang dahilan kung bakit si Lacan Gambino, sa isang pabor na hindi inaasahan, ay mabilis na nakapagpalakas ng kapangyarihan. Ay dahil sa iyo. Sa tanong na iyon, nanahimik si Cindy Wendy. Batay sa resulta ng investigasyon, mahusay kang kumita kung mapapaunlad mo ito sa ibang lugar. Pwede kang maging isang mahusay na negosyante o mamumuhunan. Nangangako ako kung sasagutin mo ang mga tanong ko, palalayain kita. Ngunit kung hindi, pagsisisihan mo ang araw na ito. Umupo siya sa upuan sa harap ni Cindy Wendy at nagsalita. Nang marinig ni Cindy Wendy ang sinabi niya, tiningnan siya at sumagot, sasagutin kita sa mga nalalaman ko. Labis na natuwa ang nakakadena sa sagot na yon, masayang sumagot, magaling. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay mahusay ang ginagawa ko? Napangisi si Cindy Wendy, sinabi, sa tingin ko, mahusay ka ngayon. Dagdag niya, hindi ko matutupad ang pangako kung patuloy kang hindi tapat. Nang madiskubre ang kanyang pagkukunwari, nagingit-ngit si Cindy Wendy. Pagkatapos ay sinabi, sa tingin ko, nagkakamali ka ng landas. Nagulat ang nakakadena sandali, pagkatapos ay mumiti ng masaya. Lumapit siya ng mas malapit, hinawakan ang braso ni Cindy Wendy, nagtanong, bakit? Tumingala si Cindy Wendy Senrosa sa taong nasa harap niya, biglang iniabot ng taong iyon ang kamay. Yumuko si Vicar Van Baskerville at itinaas ang baba niya para tingnan ng malapitan, mabagal na nagtanong, at bakit? Ang mga mata niya ay nagbigay ng matinding presyon sa kausap, na nagdulot kay Cindy Wendy Senrosa na hindi sinasadyang manginig sa takot. Biglang binitawan ni Vicar ang kamay, na ikinagulat ni Cindy Wendy. Lumiko si Vicar at tahimik na sinabi, sige, sabihin mo kung saan ako nagkamali. Nagningit-ngit si Cindy Wendy. Ngayon ay nakaupo si Vicar at masigasig na nakikinig sa kwento, nagsalita si Cindy Wendy. Noong nakaraan, para sa isang konsul, isa sa mga pangunahing dahilan sa paggawa ng mahahalagang desisyon ay ang paggalang. Seryosong ikinuwento niya ang bawat detalye sa paggawa ng batas, pagharap sa krimen, at pagpapalakas ng reputasyon. Maraming tao ang mamamatay at masasaktan dahil sa mga batas na iyon, sa katagalan, makakakuha siya ng galit at puot mula sa mga tao. Masusing inanalisa niya, higit pa rito,
hindi tatanggapin ng pamilya Baskervilles ang kanyang kapangyarihan kung lalampas ito sa pinuno ng angkan sa lungsod ng underdog. Sa huli, siya ay pagkamuhiin ng mga tao at magiging banta sa pamilya Baskervilles. Tahimik na umiti si Vicker at tanong, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin mula ngayon? Matapat na tumingin si Cindy Wendy kay Vicker at sagot, ibalik mo ang lahat ng pribilehiyo na nakuha mo mula sa angkan ng Baskervilles. Kasama na ang karangalan na nakuha mo mula sa pangyayaring ito, dapat mong ibigay ito sa pinuno ng angkan. Iminungkahi niya, at para maiwasan ang atensyon, dapat kang pumunta sa Liruelno Mountain o sa Imperial Central Academy. Doon ay kilala ang iyong edad at angkan. Kahit na may kapangyarihan at talino, kapag dumating ang panahon, ang pinuno ng Baskervilles ang mananagot sa iyo. Tahimik si Vicker, pagkatapos ay biglang naglabas ng nakakatakot na aura na ikinabigla ni Cindy Wendy. Tahimik ngunit makapangyarihan ang sinabi ni Vicker, ibig sabihin, gusto mong ang aso ay kagatin ang may-ari nito. Ngayon ay malamig at matindi ang hatol ni Vicker. Ngunit hindi natitinag si Cindy Wendy, matatag siyang tumingin kay Vicker at sinabi, bilang isang aso. Ito lang ang paraan para maiwasan mo ang alitan sa pinuno ng angkan. Napangisi si Vicker, tatandaan ko ito, tumayo siya at tinulungan tanggalin ang mga tanikala ni Cindy Wendy. Mas relax na ang ekspresyon niya, magandang payo iyan, pareho tayo nang iniisip. Binuksan niya ang mga tanikala at sinabi, tulad ng ipinangako, malaya ka na. Iwini ka ni Cindy Wendy habang iniikot ang pulso, nagduda, talaga bang palalayain mo ako? Pinatotohanan ni Vicker, ako ay isang taong laging tumutupad ng pangako. Matapang siyang lumakad patungo sa bukas na pinto, sana hindi mo pagsisisihan ang ginawa mo. Biglang huminto siya nang marinig ang sinabi ni Vicker, alam mo ba ang angkan na tinatawag na Mesimadunaro, na dati ay maraming malalaking angkan? Hindi lang ang 7 malalaking angkan sa lungsod ng underdog, kabilang dito ang isang malakas na angkan ng mga negosyante. Ang ika-8 malaking angkan, ang Mesimadunaro. Napansin ni Vicker na napisil ni Cindy Wendy ang kanyang mga kamay, ngunit ang angkan na ito ay nawala matapos ang isang hindi magandang pangyayari. Nagpatuloy si Vicker, ang bunsong anak ng Mesimadunaro ay nagpakitang gilas ng bagong natutunang sining ng espada sa kanyang kaarawan. Maraming bisita ang nagulat, nagsimula ang palabas. At ang mga Baskervilles ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ipinakita ng batang lalaki ang kanyang galing sa espada. Ngunit ang sining na iyon ay lihim na sining ng pamilya Baskervilles na tanging mga miyembro lamang ang nakakaalam. Ang sining na iyon ay lihim na sining ng pamilya Baskervilles na tanging mga miyembro lamang ang nakakaalam. Unti-unting ibinunyag ang mga detalye ayon sa kwento ni Vicker at ang balita ay umabot sa pinuno ng Baskervilles. Natukoy nila na naipakita ang lihim na militar at nagpadala ang pamilya Baskervilles ng mga sundalo na nagdulot ng pagkawasak ng pamilya Mesimadunaro. Inilantad ni Vicker ang panlilinlang sa likod nito, ngunit ang totoo ay may taong nagmanyobra sa lahat ng ito. Ang mga demonyo mula sa 7 malalaking angkan ay nagnakaw ng sining ng espada ng Baskervilles at pinapayagan ang bunsong anak ng Mesimadunaro na matutunan ito. Agnakaw ng sining ng espada ng Baskervilles at pinapayagan ang bunsong anak ng Mesimadunaro na matutunan ito. Nag-alinlangan si Cindy Wendy at nagtanong, ito ba ang kwento ng ika-8 angkan? Ano ang kaugnayan nito sa akin? Patuloy si Vicker sa seryosong pagsasalaysay, ngunit sa katotohanan, may isang miyembro ng Mesimadunaro na nakaligtas sa pagpatay. Sinubukan ng 7 angkan na iligtas ang isang batang babae na isang taong gulang. Napisil ang mga ngipin ni Cindy Wendy nang marinig ang karugtong ng kwento ni Vicker, at dahil sa kagandahan ng bata, siya ay pinagmalupitan at pinahirapan. Ang ginawa nila ay halos hindi mailarawan. Halos sumabog si Cindy Wendy, matatag na lumingon at sinabi, ayoko nang marinig pa. Dahan-dahang inilantad ni Vicker ang katotohanan, ngunit nagpapatuloy pa rin ang kwento. Lumipas ang panahon, isang bagong pangalawang konsul ang dumating sa lungsod, natuklasan niya ang mga problemang ito at pinarusahan ang mga salarin. Na 7 mga salbaheng tao. Ipuso ni Cindy Wendy na nanahimik sa lugar, ang bagong pangalawang konsul ay nagdulot ng kaparusahan sa mga salarin. At pinipilit silang tiisin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga kasalanan hanggang sa kanilang kamatayan,
at iyon din ang sandali na kanilang tinatanggihan ang katotohanan. Huminto ang mga luha ng galit niya nang marinig ang bahagi ng kwento mula kay Viker. Patawarin mo ako sa mga kakilakilabot na kasalanang iyon, o katulad nito. Si Cindy Wendy ay sumigaw ng puno ng puot, patawad. Kanino sila humihingi ng patawad? Hindi na nag-ikubli si Viker sa kanyang sagot, kanino pa? Sa babaeng gumagamit ng pekeng pangalan, si Cindy Wendy Senrosa, at ang nag-iisang nakaligtas mula sa angkan ng Messi Madunaro sa ngayon, sumabog na ang kanyang damdamin at hindi na niya mapigilan pa. Pinagtanong ni Cindy Wendy si Viker ng galit, paano ako makapaniwala sa'yo? Ikaw ang pumigil at nag-torture sa kanila, paano ko paniwalaan ang kanilang paghingi ng tawad? Kinuha ni Viker ang isang panggatong na nakasabit sa pader at sumagot, paano naman ang pagtitiwala mo sa akin? Pagkatapos ay pinangunahan niya si Cindy Wendy, sa tingin ko mas madali kung makikita mo ito ng personal. Tiningnan ni Viker ang isang kulungan at sinabi sa kanya, tingnan mo. Ang tanawin ay nagdulot ng pagkabigla kay Cindy, puno ng amoy ng dugo at mga bangkay sa loob ng kulungan. Sa mga pader at sahig ay maraming mga salita na isinulat gamit ang kanilang sariling dugo, kasama ang mga kasalanang malalaki at ang huling paghihirap ng mga salarin. Kami ang mga pumatay sa angkan ng Messi Madunaro, patawarin ang aming mga kasalanan. Natakot ako, ayokong mamatay, natatakot ako. Mabilis na pinisil ni Cindy Wendy ang kanyang bibig gamit ang kamay, ngunit hindi niya ito matiis at umiyak ng malakas sa lugar. Malamig na sinabi ni Viker, gayunpaman, kahit gaano man kasakit ang kanilang kamatayan, hindi pa tapos ang paghihiganti ng angkan ng Messi Madunaro, may isang angkan pa na kailangang harapin. Muling dumating ang matinding presensya, ang enerhiya ay napakabigat na halos hindi makahinga. Ang malaking plano ng paghihiganti ni Viker ay ang angkan ng Baskerville. Cindy Wendy Senrosa Messi Madunaro, marami ka pang kailangang gawin. Pinunasan ni Cindy Wendy ang kanyang bibig at nagtanong muli, kasapi ka ng angkan ng Baskerville, bakit mo ako tinutulungan? Hindi sumagot si Viker, ngunit may mapanuyang ekspresyon sa kanyang mukha at sinabi, maling tanong iyon. Ekspresyon sa kanyang mukha at sinabi, maling tanong iyon. Tumayo si Cindy Wendy at sinabi, naintindihan ko na ang gusto mong sabihin. Kahit na pula pa ang mga mata ko, nakabawi na ako ng lakas ng loob, seryoso akong sasabihin sa iyo, Viker Van Baskerville, babayaran ko ang utang na ito. Lumiko siya at lumabas ng kulungan, mula ngayon, anuman ang gawin mo, sigurado akong hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Nakamit ni Viker ang kanyang layunin, umiti ng may kasiyahan, ang pangakong ito, tiyak na hindi ko makakalimutan. Sa labas, sumikat na ang araw sa pribadong opisina ni Viker. Dumating si Chihuahua Baskerville, umiti at binuksan ang pinto para gisingin si Viker, pangalawang konsul, araw na po. Hindi pa niya natatapos ang salita ay natakot siya sa tanawin sa loob ng silid, oras na para magtrabaho. Nagising si Viker ng antok, nagbihis at pumasok sa silid, may dugo at laman na nagkalat sa paligid. Walang pakialam na bumati sa matandang tagapangasiwa, magandang umaga. Nagulat si Chihuahua at nagtanong, ano ang nangyari sa mga bangkay na ito? Binilang ni Viker at sumagot, hindi ako sigurado, mukhang napatay ko sila habang natutulog. Hindi pa rin tumigil ang matanda, muling nagtanong ng gulat, talaga. Tapat na sagot ni Viker, syempre hindi, sapat na yon. Pagkatapos magbihis, magkasama silang naglakad. Nag-aalala si Chihuahua at nagtanong, ganun ba kasalimuot ang iyong pagkabata? Tumango si Viker, bakit? Hindi ba ito masaya? Hindi pa rin mapakali si Chihuahua, hindi ito tungkol sa kasiyahan o hindi. Nag-isip si Viker, mukhang marami ang hadlang sa aking daraanan. Isa-isang binanggit niya ang mga pagtatangkang pagpatay sa kanya, 2 lasong palaso, 4 na beses na pag-inom ng lason. Asid, baril, sunog, nabangga ng sasakyan at marami pang iba. Sa kabila ng mga banta sa buhay, nanatiling kalmado si Viker, at nagkomento ang makina, mukhang talagang napansin na kita. Seryosong sinabi ni Chihuahua, sa tingin ko nababaliw ka na. Sa isip ni Viker, ang mga kasanayan mula sa illegal na auction. Ang tibay ng buhay mula sa impyernong mundo na may halong panganib, mas maganda pa pala kaysa sa inaakala ko. Ang tatoo ng dugo sa kamay ni Viker ay may mga sumusunod na kakayahan. Slot 1 ay pagsunog ng Sberot combo,
Slot 2 ay tibay ng impyerno Slot 3 ay pagpatay ng dugo para sa impyerno ni Combo. Naalala ni Viker nang natigilan ang isang mamamatay tao nang mabali ang kanyang kutsilyo sa pagtusok sa kanya. Parang ang mga kakayahan ng tibay at buhay ay pinalakas ang kanyang katawan, kahit ang mamamatay tao na nasa pinakamataas na antas ay hindi makalusot sa kanya. Seryosong nagpasya si Viker, ngunit nagsisimula na silang maging abala, kailangan ko na silang ayusin. Agad sumang-ayon si Chawagwa, napakatalinong desisyon. Biglang narinig ni Viker ang isang tanong nang makita ang isang karwahe na nakaparada sa tabi ng daan. May simbolo ng impyerno at 2 pulang espada na nagdulot ng hinala kay Viker. Ang bahay ng ni Views ay nandito pala, sabi ni Viker, mukhang dumating na sila para sa tradisyon. Mula sa karwahe ay may isang tao na bumaba. Binuksan niya ang pinto at bumaba, biglang namangha si Chawagwa. Agad siyang tumayo ng tuwid at ang kanyang puso ay biglang bumagal, iyon ay. Hindi makapanghinga si Chawagwa habang nakatayo sa tabi ni Viker na may mga kamay sa bulsa. Isang tao na nakasweet na kulay abu-puti at may itim na kurbata ang bumaba. Siya ay may dignidad at magalang na yumuko kay Viker, matagal na tayong hindi nagkita, Ginoo. Nakilala ni Viker ang pamilyar na tao at masayang nagtanong, kamusta ang kalusugan mo, tagapamahala? Lumapit ang tagapamahala kay Viker at mumiti, talaga. Nagpatuloy ang tagapamahala, naniniwala ako na magagawa mong mabuti. Kahit na umalis na sa teritoryo, mapagpakumbabang sagot ni Viker, swerte lang iyon. Si Chawagwa lamang ang nanatiling tensyonado, siya ay di. Tinitingnan ni Chawagwa ang tagapamahala na may respeto at paghanga, siya ang pinakamatagal na tagapamahala mula sa angkan ng Barrymore. Ang angkan na humawak ng posisyon na ito sa loob ng 4 na henerasyon. Sa isang lugar tulad ng angkan ng Baskervilles, kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan, si John Barrymore ang tagapamahala. Ang mga mata niya ay kumikislap na parang nakikita ang isang liwanag, hindi niya inasahan na makikita niya siya. Direktang tinanong ni Viker, ano ba ang ibig sabihin ng pagdating mo dito? Hindi na pinahintulutan ni John Barrymore na matapos ang tanong, mabilis siyang sumagot, tama. Ipinabatid ni John sa kanya, pinapahalagahan ng pinuno ang iyong mga nagawa, at iniutos niya na bumalik ka sa teritoryo. Mukhang masaya siya. Pareho silang naisip ni Chawagwa ang nagdududa na mukha ni Hugo Le Baskervilles, masaya ba siya? Hugo. Sa kabilang dako, seryosong nag-ulat si Pinuno Hugo tungkol kay Viker. Ang nilalaman ng ulat ay pumupuri, ang pinakarespetadong modelo ng mga residente ng Underdog, si Viker, kasama ang mga titulong pangalawang konsul. Pinakapinagkakatiwalaang mangangalakal, pinakapinagkakatiwalaang magsasaka, pinakarespetadong bata, pinakarespetadong iskolar, at ang pinaka-target ng mga mamamatay tao. Hawak ni Hugo ang ulat at matapos basahin ang papuri kay Viker, sinabi niya, ang angkan ng Baskervilles ay mga maruruming bayani, kaya nating baguhin ang imahe na yon. Inilagay ni Viker ang kamay sa dibdib at tinanggap ang papuri mula kay Hugo, magaling, anak ko. Sa labas ay mumiti siya ngunit may pagdududa pa rin sa puso. Ginawa mo lang ang mga tamang bagay, iyon ang mukha ng kasiyahan. Pinagsama ni Hugo ang kanyang mga kamay at seryosong sinabi kay Viker, tama, ang gantimpala at parusa ay dapat ibigay ng patas. Nagulat si Viker nang marinig ang pahintulot ni Hugo, pupunta ako sa akademya ngayong taon, tulad ng inaasahan. Lumitaw sa isip ni Viker ang imahe ng prestihiyosong akademya, ang nangungunang akademya sa Color Set, kung saan nag-aaral ang mga anak ng mga maharlika ng imperyo. Ang mga anak ng mga maharlika ay naninirahan sa dormitoryo ng kaharian. Upang matiyak ang seguridad, kinakailangang manatili ang mga estudyante sa dormitoryo. Ito ang pagkakataon para maging mas malakas habang iniiwasan ang mga mata ni Hugo. Tinanong ni Hugo si Viker, balak kong magpadala ng ilang tao kasama mo, ngunit hindi ko pa napipili kung sino, may mga kapatid ka bang gusto mong isama? Hindi nag-atubili si Viker na sumagot dahil may plano na siya, malapit ako sa 2 lalaki na may balbas, ang maganda at ang matanda, gagamitin ko sila bilang mga tagasunod. Nag-atubili si Viker na sumagot dahil may plano na siya, malapit ako sa 2 lalaki na may balbas, ang maganda at ang matanda, gagamitin ko sila bilang mga tagasunod.
Hindi tumutol si Hugo, agad na pumayag, sige, isasama ko ang tatlong iyon sa iyo, at handa ka na ba sa iyong 8 taong plano? Mabilis na tinugon ni Viker ang tanong, ang ibig mong sabihin ay sa pagsasanay kasama ang angkan ng morgue, ang plano ay ipasa sa kanila ang minahan ng Ruby at gamitin ito laban sa hukbong Manzi. Ang ekspresyon ni Hugo ay puno ng talino at karunungan, matagumpay ang planong iyon. Tinanong muli ni Viker, ibig mong sabihin ay? Ipinaliwanag ni Hugo, ang angkan ng morgue ay nagmungkahi ng isang kampanya sa digmaan, at sabik silang gawin ito. Ngayon lang inihayag ni Hugo ang pangunahing layunin ng tawagin si Viker dito, kaya, hindi ka muna nag-survey ng teritoryo bago pumasok sa paaralan, ano? Dapat mong suriin kung paano na bago ang batas na inayos mo, magiging magandang karanasan iyon para sa'yo. Yumuko si Viker bilang pagsunod, opo, Ginoo, at pinangunahan siya ni Chihuahua Baskerville palabas hanggang sa tarangkahan. Sige, paalam muna, Viker, Vice Consul. Habang pinapanood ang grupo ng mga tagasunod na pinangungunahan ni Viker, sinabi ni Staffordshire Baskerville, mag-ingat ka, sisikapin kong gawin ng maayos ang trabaho sa panahong ito. Lumingon si Viker kay Staffordshire na may bahagyang panghihinayang sa puso at tahimik na naisip, malamang maghihiwalay na kami ni Chihuahua Baskerville ng maaga. Nagpatuloy ang grupo ni Viker sa pagsakay sa kabayo at umusad pasulong. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Viker, at malalim siyang nagsalita, lumabas na kayo. Agad na bumaba ang napakaraming mga mamamatay tao na nakasuot ng itim na balabal na nakatakip ang mukha at sabay-sabay na umatake sa lupa. Hindi nagalaw si Viker, malamig niyang sinabi sa mga tao, pasensya na sa paghintay, ayokong maging magulo ang aming pamamaalam. Isang lalaki ang umiti at sumagot, walang problema, Ginoo, sisiguraduhin naming ligtas ang lahat habang papunta sa lungsod ng angkan. Ang tagapagsanay ng mga aso na iyon ay si Staffordshire Baskerville. Maingat na tinanong ni Viker, ayos ba ang Boston Terrier mo? Maingat na sumagot si Staffordshire, ayos pa rin sila kan Gambino, pagkatapos ng auction ng mga alipin, sabik siyang mapasama sa samahan ng mga aso. Tahimik na naisip ni Viker, napakaabala niya. Nang makarating sila sa lugar ng pagtitipon, bumagsak na ang dapit hapon, at may mga matatarik na bato na tila nakatayo ng matalim, malungkot ang paligid. Tiningnan ni Viker ang kabuuan at nagtanong, dito ba natin ipapasa ang teritoryo sa angkan ng morgue? Nakita niyang abala ang mga tao sa pagtatanim ng palay, kaya't sinabi niya, mukhang walang lumalabag sa batas. Patuloy na nagulat si Staffordshire. Ang mga scout ay nag-survey na ng teritoryo, ngunit pinutol ni Viker si Staffordshire, alam ko na, ito ay problema sa mga Manzi. Nagpatuloy si Staffordshire sa ulat, ayon sa mga narinig ko, ang angkan ng morgue ay bumuo ng isang grupo mula sa 3 malalaking angkan, 30 miyembro mula sa mas maliliit na angkan, at daan-daang mga salamangkero mula sa mga hindi kilalang angkan. Nakinig si Viker at nagkomento, mukhang seryoso ang angkan ng morgue tungkol dito. Tahimik na sinuri ni Viker ang sitwasyon, sa madaling salita, ang angkan ng Baskervilles ay nagpadala lamang ng isang pangkat ng mga kabalyero at siya, isang miyembro ng mas maliit na angkan, habang ang mga nasa mataas na antas ay nasa kabilang bahagi ng bundok. Kinilala ni Viker na makatwiran ang utos ni Hugo, tulad ng sinabi ni Hugo, hindi rin masama ang pagtingin sa buhay ng mga Manzi. Habang nagpapatuloy sila, nakita nila ang isang patag na puno ng matutulis na mga patpat na nakaturo pataas na may amoy ng kamatayan. Sa mga patpat ay mga buto ng tao na tinusok ng mga yon, hindi buo ang katawan. Sinabi ni Staffordshire kay Viker, ginawa ito ng mga salamangkero. Hinulaan ni Viker, marahil ito ay babala ng mga Manzi sa angkan ng morgue. Sumang-ayon si Staffordshire, isang mabigat na babala nga. Naalala ni Viker si Kamersmog na naisip niya ay malakas na ngayon. Biglang lumitaw mula sa itaas ang 3 babaeng anino. Palaging nagtatanong sila kaya tumingin si Viker at Staffordshire pataas. Sino sila? Hindi sila mukhang mga tulisan o banta. Sa panlabas, tila magkakapatid na triplets, walang sinumang makakapasok dito nang walang pahintulot. Walang sinuman? Walang sinuman? Mukhang kilala ni Viker ang 3 iyon. Sila ba? Kilala ko sila. Ipinakita ang kanilang mga pangalan.
Tatlong bulaklak ng angkan ng morgue, ang tatlong Haysits, Midosits, at Lausits. Sa isip ni Viker ay naalala niya ang masamang reputasyon ng tatlong iyon, ngunit panlabas ay kalmado ang usapan, isa sa kanila ay sapat ng mapanganib. Kapag magkakasama, ang kanilang kabaliwan ay umaabot sa bagong antas. Kami ang grupo na ipinadala mula sa angkan ng Baskervilles. Maingat na ipinaliwanag ni Viker ang dahilan ng kanilang pagdating. Dumating kami upang suriin ang teritoryo at panatilihin ang magandang relasyon. Buksan ang malaking tarangkahan. Walang pakundangan na sumagot si Haysits. Hindi ngayon, mag-uulat muna kami sa may otoridad. Dapat maghintay tayo, siguro bukas makakakuha tayo ng sagot. Nagbago ang tono ni Viker, tila nang hihikayat, pinipigilan niyo ba akong pumasok sa aking sariling lupa? Hindi sumuko ang tatlong iyon. O, talagang minamaliit mo kami dahil pinapahiram lang namin ang lugar na ito. Tanong ni Haysits na nagdulot ng sakit ng ulo kay Viker na napabuntong hininga. Tanong ni Haysits na nagdulot ng sakit ng ulo kay Viker na napabuntong hininga. Alam mo ba ang batas na nagpoprotekta sa mga tao ng Thoy? Iyan ay batas ng angkan ng WMC. Mapagmataas at walang galang na nagbabanta si Viker. Ngayon babaguhin ko ang batas na yon, kaya maaari kong paalisin ang mga taong ayaw ko. Nawala na siya ng pasensya at halos sumigaw, ulitin ko ito ng huli. Mukhang medyo naging madali ang tatlong iyon. Dahil sa matinding enerhiya at matalim na tingin ni Viker habang nagsasalita, buksan ang pinto. Agad na naramdaman ng tatlong iyon ang lakas ni Viker. Ang dating mapagmataas na mukha ay naging maputla at lumabas ang amoy ng takot. Matagal nang hindi nagkakasundo ang mga ito. Nagsimula na ang mahika ng konsentrasyon ng kapangyarihan bilang paghahanda sa hamon, narinig ko ang isang baliw na bata na namumuno sa lungsod ng underdogs. Malakas ang kanyang sigaw habang nagpapalabas ng isang atake, ngunit nakaharap na kami sa maraming baliw na tulad niya. Ang kanyang natatanging galaw ay inilunsad ng diretsyo sa harap ng kabayo na sinasakyan ni Viker, na nagdulot ng takot at pag-atras nito. Sumigaw siya habang itinuturo si Viker. Kung sasabihin kong maghihintay ka, paano ka nangahas na harapin ang isang mangangabayo na tulad mo? Hindi ka maaaring pumasok sa teritoryo ng pamilya Morgue nang walang pahintulot, o ipakita mo sa amin ang bagong talento ng pamilya Baskerville. Hinugot ni Starforce ang kanyang espada at sinabi kay Viker, hindi ko iniisip na malulutas natin ito sa pamamagitan ng usapan. Mabilis na pumayag si Viker na may isang maikling tunog. Mula sa likod ng mga tagasunod, biglang lumabas ang tatlong pamilyar na tinig na ikinagulat ni Viker, mga hangal na babae na hindi alam ang kanilang posisyon. Hangal. Tumingin si Viker sa direksyon ng mga tinig na yon, ang boses na yon. Ang tatlong magkakapatid na Morgue na pinuna ay sabay-sabay na nagalit, hindi na nagpakita ng paggalang at malakas na nagsalita. Kayo ay mga tauhan lamang, iniisip nyo ba na mas mataas ang posisyon nyo kaysa sa amin, mga hangal na hindi alam ang lugar nyo? Ang may-ari ng tinig ay sabay-sabay na lumapit at humarang sa harap ni Viker at ng tatlong Morgue, sabay na sumagot, hindi kami iyon, hindi kami iyon, hindi kami iyon. Nang alisin nila ang kanilang mga sombrero, lumabas na sila ay ang Three Bros of Baskerville, ang tatlong sundalo ng angkan ni Hugo Le Baskerville. Itinuro nila kay Viker na parang bakal ang espada at sinabi, siya ang simbolo ng Baskerville. Nagpakita ang tatlong magkakapatid ng kumpiyansang mukha na ipagkatiwala ang lahat sa amin, iniwan si Viker na labis na nabigatan sa ulo. Ang mukha ni Viker ay ngayon ay baluktot sa galit dahil sa nag-aalab na dugo, sa kabila ng kanyang panalangin, tumaas ang kanyang kapangyarihan. Nagsalita si Viker habang tinitingnan ang tatlong magkakapatid na may dugong namumutawi, ngunit matalino, nagtataka siya sa loob. Bakit ginagawa nila ito? Parang naunawaan ni Hybro ang iniisip ni Viker, kaya sumagot, binabayaran namin ang utang na loob sa pagpapakilala sa amin sa akademya, hayaan nyo kami ang bahala sa lugar na ito. Malamig na iniisip ni Viker, kaya pala dahil sa akademya, balak ko sanang gamitin kayo bilang mga punching bag. Sa totoo lang, may mga hula na si Viker tungkol sa tatlong magkakapatid na ito, sa hinaharap, magiging mga mamamatay tao silang mga sundalo. Hindi sila matalino upang gumawa ng sariling desisyon, ngunit kaya nilang sumunod sa mga utos.
Kung sanayin, magiging napakakapaki-pakinabang sila. Dahil dito, nagpasya si Vikir na makipagkasundo sa labas sa tatlong magkakapatid upang mapataas ang kanilang pagkakaibigan. Umiti si Vikir at sinabi, ang mga gawain ay ipagkatiwala ko sa inyo. Malakas na sumigaw ang triplets Oroga, mga hangal na nagtitipon-tipon lang. Mga hangal, mga hangal. Hindi rin nagpatalo ang tatlong magkakapatid, ipinakita nila ang 3 beses na thumbs up bilang sagot. Kayo ang mga hangal, mga hangal, mga hangal. Nang makita ng triplets ang kanilang kayabangan, nagalit sila at nagpasya na tapusin ito. Mga matatandang hayop, tuturuan namin kayo ng leksyon. Tumayo si Vikir at pinanood ang sitwasyon, kalmado niyang inalala. Bago siya bumalik, kilala ang triplets Oroga bilang mga mahuhusay na mangkukulam sa 3 elemento, tubig, lupa, at kalikasan. Ang mahika ng triplets ay ginamit ng Hesits para sa tubig, Misits para sa lupa, at Lausits para sa kalikasan. Ang pagsasama ng 3 elementong ito ay nagpalakas ng kanilang mahika ng 10 beses. Mula sa isang maliit na usbong na binigyan nila ng lakas, mabilis itong lumago at naging isang higanteng puno sa ilalim ng lupa. Nakita ni Vikir ang suporta ng kanilang lakas sa isa't isa, at tahimik na kinilala ang kanilang kahanga-hangang lakas kaya tinawag silang 3 rosas ng pamilya Morgi. Matapos ang kanilang mahika, tumawa ang 3 magkakapatid na mayabang at nang asar. Ano ngayon? Mga Baskerville, kaya niyo ba lampasan ito? Sa kabilang banda, umiti si Hybro at tinulungan si Midbro na magsimula ng laban. Mga simpleng puno lang ito, ano ang magagawa nyo laban sa kanila? Malakas siyang ipinakita ang kanyang galing sa espada. Ang unang galaw ng pamilya Baskerville, mga higanteng puno sa harap nyo. Ang perpektong espada ay pinuri ni Starforcer. O, ang unang galaw ay perpekto. Ngunit biglang nagulat si Hybro. Tila may mahusay siyang reflex kaya nakaiwas sa isang malakas na atake ng mga puno. Agad siyang tumalon pabalik upang umiwas, na ikinagulat ng kanyang mga kapatid na sumigaw, Hybro. Nakatayo ang triplets Oroga sa mga matitibay na puno at patuloy na inaasar ang pamilya Baskerville. Ang espada na yon ay hindi makakatama sa amin. Ang 3 magkakapatid ng Baskerville ay puno ng galit. Ang kanilang mga mata ay naglalagablab na parang gustong lamunin ang kalaban. Sa isang banda ay matindi ang labanan, sa kabilang banda naman ay nag-uusap sina Starforce at Vikir. Tinanong ni Starforce, hindi ba ito kawili-wili? Hindi maintindihan ni Vikir ang ibig sabihin, kaya nagtanong, ano ng kawili-wili? Ipinaliwanag ni Starforce, mahika laban sa espada, matagal nang pinagtatalunan kung alin ang Tinanong ni Starforce, hindi ba ito kawili-wili? Hindi maintindihan ni Vikir ang ibig sabihin, kaya nagtanong, ano ng kawili-wili? Ipinaliwanag ni Starforce, mahika laban sa espada, matagal nang pinagtatalunan kung alin ang mas malakas. Ang mahika ay gumagamit ng mana mula sa paligid at ginagaya ang kapangyarihan ng mga elemento, pinalalakas ito ng maraming beses. Samantalang ang espada ay gumagamit ng mana mula sa sarili bilang enerhiya upang lumikha ng isang malakas na pagsabog. Pinanood nila ang 3 Baskerville na nakikipaglaban gamit ang espada laban sa triplets Oroga na gumagamit ng mahika. Parehong hindi nagpapatalo, kapwa nagbibigay ng matinding atake na nakakatuwang panoorin. Nakita ni Starforce ang laban at napangiti, sabi niya. Ang mga pamilya ng mangkukulam at mandirigma ang mangunguna sa hinaharap, hindi ba kawili-wili ang makita ang kanilang talento at potensyal? Sumagot si Vikir, isa rin ako sa kanila. Matibay ang paniniwala ni Starforce, ang leader ay lampas na sa kanila. Naiinis si Vikir at naisip, nakakainip, sana mamatay na silang lahat. Sayang ang oras, kailangan kong makalabas dito agad, bilang tagapagbantay, marami pa akong kailangang gawin. Biglang may lumitaw na anino at nagtanong, ano ito? Hindi na nag-atubiling gamitin ang apoy upang sugpuin ang kaguluhan. Ano ang ginagawa ninyo sa harap ng teritoryo ko? Sa puntong ito, lumapit si Hybro kay Upset Hesits at sinabi, nahuli na namin siya. Ngunit hindi pa nailulunsad ang apoy kaya napigilan ni Hybro. Isang apoy na may napakalakas na lakas ang halos sumabog na nagdulot ng takot sa kanila, si Hybro ay napahinga ng maluwag. Sumunod ang malakas na pagsabog ng apoy na tiyak na magiging abo ang mga hindi nakaiwas.
Nakita ni Vikir ang lakas ng apoy at hindi nag-alala, sa halip ay natuwa, mamamatay silang lahat. Nakita ni Vikir ang lakas ng apoy at hindi nag-alala, sa halip ay natuwa, mamamatay silang lahat. Ngunit sa kabutihang palad, nakaiwas si Hybro at Midbro, bahagyang nasunog ang buhok nila. Tanong ni Hybro, ano yon? Apoy, nakakagulat. Ngunit tumama ito sa triplets Oroga. Ano ang ginagawa nyo, gusto nyo bang pumatay? Lahat ay nagligtas sa isa't isa upang makaligtas. Ang buhok nila ay gulo-gulo at bahagyang nasunog, pati ang tatlong magkakapatid ay umiiyak, halos mamatay na, kung hindi sila nailigtas, patay na sila. Naku, ate, natakot na ako. Ang taong sumugpo sa kabuluhan ay malamig na nagsalita, ano ba ito? Napansin ni Vikir at masiglang sumigaw, tumingin siya sa aninong nakatayo sa taas ng pader. Si Camus ng pamilya Morgie ang naglunsad ng napakalakas na apoy. Siya ay malamig na nagbabala, hindi niya pinapayagan ang sinumang magdulot ng kabuluhan sa kanyang teritoryo. Mabilis na ipinaliwanag ng triplets, Camus, gusto lang naming pigilan ang mga mananakop, sila ang unang umatake. Nang makita ang kanilang bastos na pananalita, nagbabala si Camus ng matindi, Camus, sinungaling ba kayo sa akin, ate? Natigilan si Hisits at agad na nagsabi, syempre hindi, utos ng leader. Itinuro ni Camus ang nakakatakot na larawan ng tao na ipinako sa post bilang babala sa triplets upang hindi sila maging ganoon. Dapat kayong mag-ingat kung ayaw ninyong maging ganoon at epektibo ito dahil napigilan nila ang kaguluhan. Pasensya na. Tumingin si Camus sa pamilya Baskerville, tila nakilala niya ang isang kakilala kaya umubo siya. Nakatingin din si Vikir sa kanya. Hindi tulad ng kanyang matatag na anyo kanina, ngayon ay may bahagyang hiya si Camus habang inayos ang buhok at tinanong si Vikir, matagal na tayong hindi nagkita. Vikir Baskerville, 7 taon na, di ba? Ngumiti si Vikir ng malawak at tahimik na pinuri sa sarili. Matagal na, Camus ng Morgie, nagdadalaga na, mas maganda na siya ngayon. Nang makita mismo si Camus triplets Oroga, talaga namang napalawak ang pananaw ni Vikir. Ito ang kagandahan ni Camus triplets Oroga. Siya ba ang humahawak ng puso ng napakaraming lalaki sa mataas na lipunan, pati na ang mga tauhan ni Vikir ay natigilan at nabighani. Maraming mga lalaking may asawa na rin ang nahulog sa kanyang alindog, maraming usap-usapan sa paligid, pero bakit wala namang nangyari dito? Hindi pa niya maintindihan kaya nagtuon na si Vikir sa pangunahing usapin. Aba, hayaan na, buksan mo na, hindi nakikinig ang tatlong ito sa akin. Nang makita ni Camus si Vikir na tila walang pakialam, nagalit siya, ano ba yan? Matagal na tayong hindi nagkita, tapos ganoon lang ang sinabi mo. Nagulat si Vikir at diretsong nagtanong, ano ba ang dapat kong sabihin na magpapahina sa'yo? Si Camus ay nawala sa mga salita at hindi makapaniwala. Ano? Nakatayo si Staffer Sir sa tabi ni Camus na nagdangalit, nag-aalala siya pagkatapos ng labanan ng tatlong ito. Ito ay labanan sa pagitan ng dalawang bituin ng dalawang angkan Tinuro ni Camus si Vikir ng diretsyo at binigyan ng marka, 0 puntos. Ang hindi pagkakaroon ng anyo at tapang kanina, anong klaseng pag-ugali yan sa magiging asawa mo? 0 puntos talaga. Hindi na kailangang sabihin, lahat ng naroroon ay nagulat at hindi maintindihan ang nangyayari. Mula sa tatlong ng dalawang angkan. Kahit si Vikir at Staffer Sir ay hindi rin maintindihan. Si Camus ay nagalit na parang tigre at ang mukha niya ay namula. Si Vikir ay lubos na nalito dahil sa salitang asawa na unang narinig niya sa buhay. Patuloy pa rin ang mga tao sa kanilang mga gawain. Sa oras na ito, si Camus at Vikir ay nakasakay sa kabayo ng magkatabi at nag-uusap. Si Camus ang unang nagsalita, mukhang hindi masyadong alam ng angkan Baskervilles ang tungkol kay Manzi. Matapang na sumagot si Vikir, syempre alam namin, palitan na namin ang ulo nitong mga nakaraang panahon, alam namin ng higit pa sa iniisip mo. Matalim na nagtanong si Camus, kung ganoon, bakit mo dinala ang mga hangal na ito, hindi ba sila masyadong bata at hangal? Matapat na sumagot si Vikir. Nakipag-usap na kami sa angkan Morgie at ang paunahing puwersa ay nasa kabilang burol na, bakit mo pa tinatanong kung alam mo naman ito? Tumawa si Camus ng malakas at sinabi, akala ko hindi mo alam, malamig na itama ni Vikir, ako ang kinatawan, syempre alam ko iyon.
Nag-aatubili si Camus na parang nagbibiro, parang ikaw ang taong itatakwil ng angkan, pero sa isang paraan, pinagkakatiwalaan ka ng angkan. Mukhang masaya si Camus kaya tumigil na siya. Ang problema dito ay sa tribo ni Manzi. Ano ang pinaka-nakakainis? Napabuntong hininga si Vikir, patuloy pa rin siyang nagtatanong. Pero ipinaliwanag ni Vikir ng maayos, ang tribo ng mandirigmang Balak at ang tribo ng mga mangkukulam na Rokoko. Ang lakas ng depensa at atake ng Balak ay kakaiba, sa ilang mga antas ay mas mataas kaysa sa imperyo at ang pinagmulan nito ay hindi pa nauunawaan. Nagbiro si Camus at nagbigay ng marka, dahil may alam ka tungkol sa kultura ng tribo ni Manzi, bibigyan kita ng 8 puntos. 8-0, medyo nadismaya si Vikir, at hindi natuwa ang sagot, maganda naman ang sagot ko, bakit mababa ang puntos? Nang marinig ang sagot ni Camus, nagtaka si Vikir dahil maganda ang sagot niya. Kailangan kong sabihin ng diretsyo, ano ang gagawin sa isang matalinong tao tulad mo, ayoko ng mga matatalinong lalaki, mas masaya ang isang lalaking medyo hangal. Matanggap ni Vikir ang puna ng walang reklamo. Nang magbigay si Camus ng marka sa kanyang sarili, pagsakay sa kabayo, 6 puntos, mas maliit ka kaysa sa akin. Nakakabigla, sumasakay ka sa isang kabayong masyadong malaki para sa iyo, fashion. 4 puntos, ang damit mo ay parang sako, at ang kayabangan mo, 1 punto. Akala niya ay alam niya ang lahat, pero totoo ang sinabi ni Camus, nakakuha siya ng 99 puntos, lumaki kang gwapo. Ngunit hindi maganda ang ekspresyon, kaya mga 1 puntos lang. Malamig at matalim si Vikir, tigilan mo na ang walang kwentang laro na ito. Patuloy pa rin si Camus sa pagtatalo, bakit walang kwenta, sinusukat ko ang aking kinabukasan. Nagtaka si Vikir, bakit ako ang kinabukasan mo? Nagpakita si Camus ng inosenteng mukha at sumagot, ibig sabihin ba ng tanong mo na ito ay naipasa mo na ang aking pagsusulit? Biglang naalala ni Vikir ang nangyari noon, sandali lang, pinag-uusapan ba niya ang nangyari 7 taon na ang nakalipas, nang makipaglaban siya kay Adolf Triplets Oroga, at nanalo sa harap ni Camus at ng kanyang ama. Lalaban ako sa iyo gamit ang tubig sa ulo, kung mapapatalsik mo ang isang patak ng tubig, ikaw ang panalo, ang pagtutok sa 1 punto ay isa ring paraan, pero depende sa kalaban. Nagalit si Camus, paano mo magagawa ang desisyon kung sino ang kinabukasan mo sa isang maliit na pagsusulit lang, nakakainis. Dahil sa desisyon mo, parang tapos na ang buhay pag-ibig ko, nakakabaliw, dahil noon ay nangako na, parang kasal na kami, pero ano pa ang magagawa ko? Kapag nangako na, kailangang tuparin, kahit na ayaw ko, kailangan kong sundin, kailangan kong tanggapin, tahimik na inamin ni Vikir, siya ay isang mahusay na salamangkero. Biglang sinabi ni Vikir, nakalimutan ko na ang tungkol sa kasal na yon, titiyakin kong hindi ito mangyayari, umikot si Camus at pinisil ang labi. Pagkatapos ay nagalit at itinapon ang isang bagay na parang basahan sa mukha ni Vikir, paano mo mababago ang nangyari, hangal? Hindi pa tapos, nagalit siya at umusad ng isang hakbang, malakas na sinabi, ako ay isang henyo. Kapag nangako ako, hindi ko nakakalimutan, pero si Vikir ay may tao pa. Ano ba ang itinapon niya? Nang tignan ng mabuti, ito ay ang damit ni Vikir noong bata pa siya na ibinigay niya kay Camus para pansamantalang isuot, ito ay, dalhin mo ito. Nag-ikot si Camus at nagbiro, wala lang, si Vikir ay mumiti dahil hindi niya inaasahan na iningatan pa ni Camus ang bagay na ito, ibinalik niya ito nang hindi man lang nilabhan. Nagpatuloy si Camus sa kwento. Inatake ni Lausitz ang Ruby Mine at ninakaw ang mga alipin pati na ang mga produkto ng bukid. Ang dahilan ng pagkuha ng alipin ay dahil maaari silang ibenta sa ibang lugar. Naglakad silang dalawa ng magkasama, papunta sa harap ng lungsod. Ipinaliwanag ni Camus, ito ang pader na itinayo ng mga salamangkero sa loob ng 1 buwan. Taos puso na namang humanga si Vikir, tunay ngang mga salamangkero ng angkan Morgue. Sa 1 buwan ay nagagawa nila ang isang bagay na kailangang gawin ng 100 ordinaryong tao sa loob ng 1 taon, buong pagmamalaki na sinabi ni Camus. Siyempre. Tumingin si Vikir sa mga malalaking butas sa pader at tinanong si Camus kung ito ay mga bakas ng mga palaso na pinaputok ng tribo Balak, kinumpirma ni Camus at ipinaliwanag ng detalyado. Ang mga palaso nila ay may malakas na aura at sa loob ng 3 gabi ay maraming tao ang namatay matapos tamaan ng mga ito.
kaya nilang sirain ang pader na may kapal na 2 bawas 3 metro, hindi dapat maliitin ang kanilang kakayahan. Camus at ipinaliwanag ng detalyado. Ang mga palaso nila ay may malakas na aura at sa loob ng 3 gabi ay maraming tao ang namatay matapos tamaan ng mga ito, kaya nilang sirain ang pader na may kapal na 2 bawas 3 metro, hindi dapat maliitin ang kanilang kakayahan. Nagpatuloy si Camus sa kwento, ang mga palaso ay kayang sirain ang mga magic shield, kaya nasugatan ang pinsan ko, buti na lang at nakaligtas siya, pero nasaktan ang kanyang pride ng husto. Sumang-ayon si Vikir at nagdagdag, naalala ko, ang aming pinuno ay dumaan din sa ganoong karanasan, narinig ko na nabali ang kanyang ilong. Inilabas ni Vikir ang kanyang kamay at hinulaan, mukhang may mahusay din sa panig ni Manzi, alam mo ba kung sino yon? Hindi sigurado si Camus kaya nag-isip-isip lang, sa tingin ko ito ay isang babae, dahil tinatabunan nila ang mukha, mahirap makilala sa dilim. Biglang may mabilis na tawag, Deputy Leader, sa tingin ko kailangan mong pumunta rito agad, nahuli ng scouting team ang isang tao mula sa Manzi. Nang dalhin ang tao, nagulat si Camus at hindi sinasadya na nagtanong, ano? Sa panahon ng interogasyon, isang lalaking nakatali ang mga kamay at paa, walang buhok at buong katawan ay may mga kakaibang tatoo. Napansin ni Vikir, siya ay mula sa tribo ng mga mangkukulam. Tinanong ni Camus ang kanyang mga tauhan kung may nakuha silang impormasyon. Ngunit ang sagot ay hindi maganda, hindi nagsalita ang lalaki. Napilitan si Camus na tanungin, paano naman ang mind control magic? Sagot ng tauhan, hindi epektibo, malalakas silang mangkukulam, imposibleng basahin ang kanilang isip. Ang sagot ay hindi maganda, hindi nagsalita ang lalaki. Napilitan si Camus na tanungin, paano naman ang mind control magic? Sagot ng tauhan, hindi epektibo, malalakas silang mangkukulam, imposibleng basahin ang kanilang isip. Matapang na tinanong ni Camus ang pinuno ng grupo na tila leader ng pag-atake sa kuta ng Angkan Morgue ilang araw ang nakalipas. Kung naalala niya kung ilan ang nahuli. Galit na sinabi ni Camus, sa mga biktima ay may isang babae mula sa Angkan Morgue, ang pangalan niya ay Rose. Siya ang ika-6 na pinsan ko, ano ang ginawa mo sa kanya? Ngunit ang lalaki ay matigas ang ulo at mayabang na sumagot sa wikang Manzi. Hindi maintindihan ang sinabi niya kaya ang 3 nahuling Manzi ay nagsimulang magsalita sa kanilang wika. Si Camus ay nag-utos ng mabilis, isalin nyo, ano ang sinasabi ng mga Manzi na ito. Ang mga tauhan ni Camus ay nagsikap na maintindihan ang ilang bahagi, ngunit kaunti lamang ang aking naintindihan na kapag sila ay umatake, lahat ay pinapatay at dinadala, Ginoo Pangalawang Pinuno. Si Camus ay walang magawa dahil sa hindi pagkakaintindihan sa wika, kaya hindi niya maayos na maimbestigahan, kaya walang makapagsalin ng kanyang mga salita. Kahit ang mga tauhan niya ay walang magawa, ganoon ang kalagayan ngayon. Sa pagkakataong ito, si Vikir ang tumulong, alam ko ng kaunti ang wika ng tribo ng Rococo. Nagduda si Camus at nagtanong, alam mo ba? May mga bagay ba na hindi mo alam? Sagot ni Vikir ng mapagpakumbaba, hindi ako bihasa, alam ko lang ang ilang pangunahing salita. Napilitan si Camus na iparating ang nais niyang itanong kay Vikir para isalin niya, kaya maaari mo bang itanong kung nasaan ang pinsan ko? Siya ay nahuli noong pagsalakay. Siya ay 12 taong gulang, may pulang mata, pulang buhok, at maputing balat. Ginamit ni Vikir ang wika ng mga tao roon upang ulitin ang tanong ni Camus. Ang lalaki ay may mapanirang ngiti at nang may kasabikan ay sumagot gamit ang wika ng tribo. Napikit si Vikir ng hindi komportable pagkatapos ay dahan. Siya ay 12 taong gulang, may pulang mata, pulang buhok, at maputing balat. Ginamit ni Vikir ang wika ng mga tao roon upang ulitin ang tanong ni Camus. Ang lalaki ay may mapanirang ngiti at nang may kasabikan ay sumagot gamit ang wika ng tribo. Napikit si Vikir ng hindi komportable, pagkatapos ay dahan-dahang isinalin kay Camus, patay na siya. Tila umabot si Camus sa sukdulan ng kanyang galit. Galit na sinabi niya, ang pinuno ng hukuman ay wala dito, ang pinuno ng panig ng pagsamba ay nasa kabilang teritoryo para mag-imbestiga. Kaya lahat ng desisyon ay gagawin ko, si Camus Lo Oroga, isang miyembro ng angkan at pangalawang pinuno ng kuta na ito.
Malamig na nagpasya si Camus, ako ang magpapasya, agad na parusahan ng kamatayan. Kasabay ng kanyang mga salita, marahas niyang tinusok si Manzi gamit ang kanyang mahika. Pinakilos niya ang isang poste ng lupa na tumubo at napalibutan ng naglalagablab na apoy. Sumigaw ng malakas si Manzi sa wika ng tribo, malamig na tumingin si Camus sa kanyang nilalang at sinabi, "Sige nga." Matatag niyang idineklara, pagkatapos ng labanan, ang inyong wika ay gagamitin lamang sa impyerno. Ang tatlong natitirang tao ay natakot nang makita ang katawan ng kanilang pinuno na nasunog na abo. Lumiko si Camus at sinabi, "Tara na." Tumingin si Vikir ng may halo-halong damdamin. Paglabas nila sa tolda, biglang nagbago ang ekspresyon ni Camus mula sa malamig na paningin habang nagtatanong sa loob ng tolda. Siya ay umiiyak ng buong pighati at nanginginig ang buong katawan. Lumapit si Vikir upang aliwin siya. Kahit na ang galit na kilos na yon, siya ay bata pa lamang. Mukhang malapit sila ng pinsan niya. Hindi pa rin tumigil sa pag-iyak si Camus, naaalala ang kanyang kapatid na babae. Palagi siyang sumusunod sa akin, siya ay inosenteng bata, hindi siya kailanman nababagay sa malamig na angkan na ito. Nagbigay ng pakikiramay si Vikir kay Camus, huwag masyadong malungkot, siguro ay mapayapa siyang umalis. Ngunit alam na ni Camus ang katotohanan mula pa noon, iniisip mo ba na ako ay tanga? Ako ay isang henyo, kahit hindi ko alam ang wikang iyon, may naintindihan ako ng kaunti, sabihin mo sa akin kung tama ang narinig ko. Medyo nagulat si Vikir, napansin na siya ni Camus, galit na galit si Camus, mapait ang kanyang sinabi, kinain na natin siya. Pagkatapos ay parang umapaw ang emosyon niya, unti-unting nagkabasag-basa sa bawat patak ng luha. Siya ay desperadong nagpipigil, pagkatapos ay nagdurusa at umiyak na parang bata. Tahimik na tumayo si Vikir sa tabi ni Camus, humingi ng paumanhin dahil hindi niya naprotektahan ang kapatid niya. Nilapitan niyang itaas ang kamay upang hawakan ang balikat ni Camus, ngunit hindi niya ginawa dahil baka hindi ito komportable sa kanya. Pinili ni Vikir na manatili sa tabi ni Camus upang hayaan siyang umiyak ng malaya. Nanatili si Vikir sa tabi ni Camus hanggang sa matapos ang kanyang pag-iyak. Pinunasan ni Camus ang mga natitirang luha. Tila muling bumangon si Camus, matatag ang tinig, hindi naman ganoon kalaki ang problema. Kung tungkol ito sa mga hayop na walang puso, kukunin ko na lang ang buhay niya. Kahit na may luha pa rin sa kanyang mga mata, mas matatag na ang kanyang tingin, hindi pa panahon para magdalamhati, kailangan kong mabilis na makabawi para makapaghiganti. Ngumiti si Vikir at iniabot ang kamay upang tulungan si Camus na tumayo, tunay na bayani ka. Nag-atubili si Camus na hawakan ang kamay ni Vikir. Sa sandaling halos magdikit ang kanilang mga kamay, biglang tumunog ang malakas na tambol. Nagtaka si Vikir at nagtanong, ano ang tunog ng tambol na yon? Mabilis na tumayo si Camus at nagmadaling sinabi, ito ay senyales na ang tribo ng Mazi ay umaatake. Masigasig na sagot ni Vikir, mabilis dumating ang oras ng kanyang paghihiganti. Ang kuta ng angkan ng Maok ay tila na surprise attack mula sa labas ng damuhan. Isang anino ang nagtatago sa likod ng mga palumpong. Biglang lumitaw ang isang paa na may matutulis na kuko. Ang mga mandirigmang ito ng tribo ng Three Bros Morgue ay mga puting lobo, at sila ay direktang papunta sa kuta ng angkan ng Maok. Pinokus niya ang buong lakas sa palaso upang mapalakas ito ng kapangyarihan na kayang wasakin ang lahat. Pinakawalan niya ang palaso, na lumipad ng napakabilis na nag-iwan ng isang asul na bakas na pumunit sa hangin. Ito ay tumama sa mataas na bahagi ng pader kung saan may dalawang gwardiya. Nang mapansin nila, napakalapit na ng palaso at wala silang panahon na umiwas. Nagulat ang dalawa at napabuka ng bibig. Pagkatapos ay bumagsak ang palaso, sumabog ang malaking bahagi ng pader at nawasak ang dalawang gwardiya. Matapos ilunsad ang palaso, iniutos ng babae sa lahat na umatake gamit ang wika ng tribo ng Three Bros Morgue. Ang mga tao sa loob ng kuta ay nabigla nang salakayin sila ng maraming mandirigmang tribo ng Three Bros Morgue na may mga sibat at tabak. Tapos na ang laban.